Hello mga ka-housewife! For today's video, isi-share ko naman sa inyo yung first ever travel namin ni Moy na kaming dalawa lang. This was 2 or 3 years ago pa mga ka-housewife, so medyo throwback muna tayo ngayon. Kasi habang nag-scroll ako sa aking cellphone, nakita ko itong mga lumang videos namin ni Moy. At first time din ni Moy sumakay ng eroplano kaya super excited talaga siya. A-attend kasi kami ni Moy ng debut sa Cebu. Charot. Basta gayon, basta debut. Yesterday, nauna nang mag-flight yung aking parents. Nasa Cebu na sila. Hinintay na lang nila kami. Hindi namin kasama si daddy kasi may work siya. Hindi siya makapag-live. So ayan, nasa loob na kami ng aeroplano at itong anak ko ay super excited na talagang makaupo tapos sumisingit pa siya dyan. So I'll give you a little bit info about my background, especially sa mother side ko. Yung mama ko, yung mother niya is from Visayas, sa Negros Oriental. Tapos yung father ng mama ko is talagang from Isabela. Yung lolo ko ay anak ng founder at unang mayor ng aming bayan sa Isabela. Siya si Don Mateo Cadeliña. Tapos yung anak naman niya, which is my lolo, is si Dr. Ireneo Cadeliña. So yung mother ko is half Ilocano, half Bisaya. So nakalakihan talaga namin laging pumupunta ng Visayas sa Cebu, sa Negros, nung malilit pa kami. Dahil mostly sa mga kapatid ni mama ay nagsettle talaga sa mother side nila dun sa Negros at sa Cebu. Naalala ko, sumasakay pa kami ng barko dati kasi pagbalik namin ng Luzon, ang dami naming bit-bit na mga dried fish. Tapos yung father ko mahilig sa mga manok. Ang dami naming naka-cage talaga ng manok. Dinadala namin pabalik ng Luzon. Every April of the month talaga kaming pumupunta ng Visayas dati kasi uma-attend kami ng fiesta nila doon sa lugar ng lola ko. Siguro ang hindi ko makakalimutan na travel namin papuntang ng Visayas is yung kasama namin yung lolo ko. Sa barko yung sinakyan namin pero naka-deluxe room kami, naka-suite kami talaga. Parang feeling mo nasa hotel ka pero nasa loob ka pala ng barko. Tapos every meal mo dun ka sa restaurant nila na fine dining. So hindi ko makakalimutan yan. So ayan, finally nakasettle na kami at may pa-legs pa ako kanina pala. Ayan, nakaupo na kami ni Moy. And after 1.5 hours, andito na kami sa Cebu. Sinundo kami ng aking pinsan, si Kuya Romel or Doc Romel. At andito kami sa kanyang bahay. Last na punta ko dito 2011 pa, kasama ko yung aking husband at parents ko kasi umattend naman kami ng wedding ng pinsan ko. First day namin na masyal muna kami sa isang place dito sa Cebu, tapos the next day is yung debut na. Dito sa may Shangri-La Hotel, ang reception ng debut ng aking pamangkin. Galing pa sila ng USA pero ang gusto ng pamangkin ko dito daw sa Pilipinas ganapin. O diba, may paganto pa ako. O diba? O, diba ang kapal ng mukha? And this is my cousin Ate Doreen. Galing din siya ng Manila tulad namin. Awa, nagseryoso metrik lang. Ibidyo ka takot kita. Ay, nako. Oh, ang aming mayor at mayora ng Isabela. Naka-ready kami 100% charge. Papasok kami sa loob na dyan. Masakit ang paa niya. Masakit ang paa niya. Oh, yung pinsan ko, wait naman. So, after how many minutes, nakapasok na rin kami dito sa hall kung saan yung debut na aking pamangkin. Dito na kami sa table namin. Waiting na lang kami sa entrance ng debutant. The crowd, Bea. Let's give Bea a round of applause, Bea! Okay, everybody, if you know that she's beautiful, she's downright so gorgeous, would you give her another round of applause, everybody? Thank you. Bea, have yourself seated for the meantime. Everyone, let's all sit down. So, ayan na, yung pamangkin kong debutant. Ito yung mother ko, nagbibigay na ng speech niya, naiiyak pa siya dyan. Pero, sabi ko, Mama, just give a simple but meaningful message. Kaya yun ang ginawa ng mama ko. Tapos yan, yung mama ko gusto nang sumayaw, dancerist talaga. O diba ayaw magpaawat after ng mga program sumayaw na taga si Mother Earth. Tapos alam niyo ba mga ka-housewife, nasira pa yung kanyang sandals that time. Ginawan ko lang ng paraan, nilagyan namin ng stapler para maging okay.
Kasi tapos na yung mga program, so party time na. Ito, yung pinsan ko sa Ate Doreen. Ayaw pa namin sumayaw dyan kasi nahihiya pa kami that time. Pero party time na to. Tapos maalala ko nung kumakain kami that time, ang dami kong kinuha sa plate ko, tapos ubus ko lahat talaga. Yung gutom na gutom yung feeling ko, mga ka-housewife. Tapos ayan, gusto ko na rin sumayaw, o diba? Tapos ayan na nga, hindi na napigilan ng person, talagang sumayaw na taga kami dyan, mga ka-housewife. Tawa kami na tawa dyan kasi yung aking pinsan na sa Ate Doreen, ka-video call pala niya yung husband niya, si Kuya Carlo. So, habang sumasayaw kami, pinapanood pala niya kami sa video call. Tapos yung father ko, tapos palakpak ng palakpak sa amin. Parang siya yung audience namin habang sumasayaw. Tapos sa mga time na to, si Moy, yung anak ko, naghahanap na rin nakasayaw niya, as in gusto rin niyang sumayaw ng sumayaw that time. Super nag-enjoy din si Moy that time, kaya ako yung feeling ko, super saya din kasi nakikita ko yung anak ko na nag-enjoy. So parang triple yung nararamdaman kong saya bilang isang mother. Eto naman, tawa ko ng tawa kasi like grandmother, like granddaughter. Tapos naloka ako, lahat ng mga tao napagod na. Pero yung anak ko, oh my gosh, nagda-dance pa rin siya. Grabe mga ka-housewife, ayaw magpaawat ng aking daughter. My goodness. Tapos na ang party at pauwi na kami. Tapos kinabukasan, flight na kami pabalik ng Manila. Tapos paggising namin kinabukasan, yan, naglakad-lakad muna kami sa labas ng bahay ng pinsan namin. Kasama ko sa Ate Doreen. Tapos nagbibiruan na naman kami, oh, this is Madam of the House, mga ganun, tapos tawa kami ng tawa. Wala kasi yung pinsan ko at buong family nila kasi dun sila sa hotel natulog. So kami lang yung naiwan dyan sa bahay niya, tapos yan nag-house tour lang kami, tapos inikot-ikot namin yung bahay ng pinsan namin. Pero hindi ko nakinunan yung mga personal spaces nila, yung may mga gamit sila na mahalaga. So yun, paikot-ikot lang kami dyan. Tapos nakita ko yung anak ko, gusto rin lumabas. Pero sabi ko, no, just get inside. So tinarado ko dyan. Tapos sabi ko kay Ate Dorian, anong kakainin natin? Kasi nga, maya-maya may lakad pa kami. Pupunta kami sa cemetery para bisitahin yung puntod ng Tito Romy namin. Kaya pumasok na kami sa loob para magluto na ng breakfast namin. So andyan yung anak ko. Tapos yun, sabi ko, ano ba kakainin natin? Tapos yan yung mama ko, kagigising lang din. O may toothbrush pa. Tapos sabi ko magluto na ako, pero bakit paakyat ako? Kaya sabi ng mama ko, di ba magluluto ka na, bakit paakyat ka? So that time, tinatawag ako ng mama ko na bumaba para magluto. After dinner mamaya, iyahatid nila kami ni Moy sa airport. Tapos sila mama at papa, the next day pang flight nila. O si mama naglinis pa dyan. Ayan, nasa boarding area na kami ni Moy at nakabili na kami ng pasalubong ni Daddy at na aking bayaw. That time, papunta na kami sa aming eroplano at pabalik na ng Manila. Hopefully, sana makabalik kami ng Cebu this year. Kasama naman si Daddy at yung sister ko. At of course, yung ibang family members namin. Sana matuloy. And I hope you enjoyed this video, mga ka-housewife. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye!